karong buntag sa News Patrol. Pagpatuman sa speed limit ug mas bugat nga silot sa mga reckless drivers. Giduso ni Mayor Rodrigo Duterte. Laing tigpayuhot og droga nadakpan sa buy-bust operation sa Santa Ana Police. Comelec nangandam na sab sa himuong plebisito para sa giduso nga Davao Occidental. Ug kapin gatos ka mga bikers nagtigi sa Globe Arakan Cross Country 2. May mundag kapamilya, may mundag Mindanao na mga detalye sa News Patrol. Maiyak na lang adlaw sa mga driver sa uso-uso nga sakyanan kay gimando na ni Davao City Mayor Rudy Duterte nga dakpo na og prisohon ang mga driver nga dili motuman sa speed limit ordinance sa Davao City. Si Vina Araneta sa report. Nasampulan ng driver nga si Antonio Corral. Kinsa gisita sa mga sakop sa LTO. Diyang nakitang walay plate light ug handbrake ang gimanehong jeep. Gawas pa nga wala nag-seatbelt ang iyang mga pasahero. Kulang ang akong suga. Maura nga. Okay man kuha ni. Kaya para makuha ng mga uban driver. Kadagana storil, abusado man. Una nang gimando ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa mga hepe sa DPWH, LTO, HPG, TMC ug traffic group nga striktohon pag-ayo ang pagpatuman sa speed limit subay sa Republic Act 4136 kon Land Transportation and Traffic Code. Muhimo ang mayor og executive order aron maaresto ang mga badlongong driver ug ma-impound sab ang mga sakyanan. Dunga niini, gimando sab ni Duterte nga dakpon og prisuhon ang mga driver ug uso-uso nga sakyanan. Arrest all also na hindi mag-correspond yung ano. I want it immediately. So you divide your personnel, iba sa araw, iba sa gabi. 2/3 sa araw, 1/3 sa gabi. Ikaw meron. So akala namin na ubos na, pala bumalik. So we'll again have to regroup our people and make a joint operations. Then we can also enforce, especially for those personnel who are trained and oriented by the LTO as deputized. Sa datos sa LTO, 80 hangtod 90% sa mga aksidente sa dalan tungod sa reckless driving. Vina Araneta, ABS-CBN News. Naukay mga residente sa Barangay 31-D Davao City, Sabado sa gabi, dihami ulbo ang kalayo sulod sa balay sa pamilya ni Josephine Hanico. Apan may na lang kinapalong dayon sa mga residente, humang gibubuan og tubig. Nasarang nga giwiyaan nga mantika sa karahay nga gipatong sa wala mapalong nga kalan ang hinungdan sa sunog. Wala inoy nasamad sa maong insidente. Mo na to. Sus, siga ni ulbo na. Sus, pagsaka na ko, nagsiga-siga, gikuan ako habol. O niya, ang mga tao po, pirting labay o tubig. Ako ang naigo. May nakatabang. Sobra sa kamilyon kapesos ang dami sa sunog sa Dirty Cooling Tower sa International Copra Export Corporation sa Davao City na itong Biyernes sa buntag. Narista na mga nagtamang ang bombero tungod sa bagang aso kami sugat gikan sa nasunog Dirty Cooling Tower. Sa initial investigation sa Bureau of Fire Protection, posibleng ang mga flux sa electrode sa giwilding nga natagak sa cooling tower ang sinugdanan sa kalayo. Dagong pasalamat sa mga bombero nga napalong dayon nila. Ang kalayo kay dakong problema unta kung may dagko pa. Sanglit kupras ang produkto nini dinhi kinaprosesab ang mantika. Sa pag-welding na tagak dito sa combustible materials, mo nang nagkasunog dayon siya. Pikan ang linya? Ha? Murag ning spark ang linya ba? Nasikop ang usa ka DVD vendor human makuhanog droga ato sa buy-bust operation sa kapulisan. Si Vina Araneta sa report. Napriso sa Santa Ana Police ang 23 anyos nga DVD vendor nga si Saimad and Malik humang makuha og duha ka sachet sa shabu ato sa buy-bust operation kagahapon sa barangay 23-C Davao City. Nakuha sab sa mga pulis ang 500 pesos nga mark money. Yung mga dati dyan na nakatira dyan, lumalabas sila sa kanilang lungga. So iba yung pumapalit. Kaya ibang tao na naman, ibang muka para
mahirapan ng kapulisan natin na mag-operate sa kanila. Gipang himakak sa suspect ang pasangil. Dili sa kuha. Kanamagan may wala dili sa kuha na. Pasakaan og kasong paglapas sa Section 5 kun saling sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. Vina Aranata, ABS-CBN News. Sa ikatulong adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy, nadungagan pa ang ihap sa mga mukandidato sa barangay eleksyon sa Digo City. Sa Davao City Sab, dula-na sa 2,000 ang mi-file sa COC. Si Dan Gervilla sa report. Nag-abot ang mga supporter sa lain-lain kandidato sa COMELEC Digo City. Ang tanang mga kandidato, milinya. Apil na din si Barangay Lungag Captain Raul Hinitjaliza nga bag-o milinya. Nag-check up sa iyang mga requirements aron masigurong kompleto. Sa health services, gusto ko na kung madugangan ba pagserbisyo sama sa kong katubig. Ang lineup ni Barangay Zone 1 Arnold Zapanta, nag-uniform og t-shirt. Pagpadayon sa mga project nga ako nasugdan, na gusto na ko ang Barangay Sunwan Mulambo. Kung tagaan paghigayon sa kong mga katawhan sa playa, doon ay mga angayang ipadayon. Dunay 26 ka barangay ang Digo City. Busa 26 sab ka mga kapitan ang pilion ug 182 ka mga konsihal. Nang hinatong COMELEC nga nigsugod sa kumpanya, kalma lang ang mga kandidato. Ginahangyo na mo, tungkol especially ka mga nag-file na, refrain sa actively campaigning, no? Including the supporters. Wala ta na lang ginato na maabot ang official na to na campaign period. Sa Davao City sa COMELEC District 1, kapin 900 na kakandidato ang mi-file og COC. Kapin 600 sab sa District 2, 59 niini pagkakapitan ug 617 pagkakagawad. Samtang sa 3rd District, padayon nga nagduot pa ang mga mukandidato. Kapin 900 na ang nag-file, 92 pagkakapitan ug 837 pagkakagawad. Giawhag sa COMELEC ang mga mukandidato nga mag-file na og sayo ug dili na hulaton ang last day of filing sa Huwebes aron dili maabtan sa cut-off period. Danjo Revilla, ABS-CBN News. At tangi sa pagbalik sa News Patrol. Hugot nga seguridad, gipatuman kontra terorismo. Ug COMELEC nangandam na sab para sa himoong plebisito para sa giduso nga Davao Occidental.